isang patay na hukay ng kadiliman. Mula noon, mas naging mahigpit ang patakaran sa Sitio Hamtik. Huwag lalabas ng bahay pagsapit ng hating gabi. At kung may kumatok sa pinto at marinig mo ang boses ng isang nawawala, huwag mo siyang papasukin. Nagkulong sina Lando at Mang Erning sa bahay ng Teniente del Barrio, kasama ang ilang manggagawa at mga residente ng sitio. Tahimik ang lahat. Pinakikiramdaman kung susundan sila ng nilalang sa labas. Sa kabila ng pintuang kahoy, narinig nila ang banayad na mga yabag, tila nag-aalangan kung magpapatuloy o hindi. Tatlong malalakas na katok. Napakapit si Lando sa braso ni Mang Erning. Ang tenyente naman ay mabilis na suminya sa lahat na huwag gumawa ng ingay. Buksan ninyo, sigardo ito. Malamig, mahina, ngunit malinaw na boses ang bumalot sa buong silid. Tulong. Papasukin niyo ako. Nanginginig ang mga kababaihan. Ang ilang matatanda ay tahimik na nagdarasal, pero walang bumukas ng pinto. Ilang sandali pa, naging mas desperado ang boses. Alam kong nandiyan ka. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tulungan mo ako. Napapikit si Lando. Gusto niyang maniwala, gusto niyang isipin na totoo pa si Gardo, na may pag-asang mailigtas siya. Ngunit naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Mang Erning sa kanyang braso. Muling tumingin ang matanda sa kanya, at doon niya napansin. Namumula ang mga mata nito sa takot. Hindi ito takot para sa sarili nito. Takot ito para kay Lando. Mas malakas na ang katok. Biglang lumamig ang paligid. Parang may hanging dumaan sa loob ng bahay, kahit nakasara ang lahat ng bintana. At nang sumilip ang isa sa mga matatanda sa siwang ng dingding, napaatras ito na mutla at napasigaw. Wala siyang mukha, napaatras ang lahat. Nagsimulang umuga ang bahay, tila niyuyugyug ng hindi nakikitang puwersa. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubong. At biglang naglaho ang boses. Naging tahimik ang gabi. Tanging ang malamig na hangin at mahihinang yabag. Palayo ang naririnig. Nang sumapit ang umaga, lumabas ang mga residente upang tingnan kung ano ang nangyari. Wala nang bakas ni Gardo, wala ni Anino. Pero sa harap ng pintuan, may iniwang malalaking bakas ng paa na may matutulis na marka ng kuko. Doon, sa lupa, may nakaukit na mga salitang hindi nila maipaliwanag. Isang balikbayan ang muling babalik. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi na muling lumabas ang sino man pagsapit ng dilim. Hindi na rin muling narinig ang boses ni Gardo. Ngunit, isang gabi, habang mag-isa sa kanyang kubo, narinig ni Lando ang isang pamilyar na tunog mula sa labas. At isang pamilyar na tinig ang bumulong sa dilim. Buksan mo ang pinto. Nanlamig ang pawis ni Lando. Pinilit niyang huwag huminga, huwag gumalaw, huwag gumawa ng kahit anong ingay. Mas malakas, mas madiin, alam kong nandyan ka. Nanlalamig ang kanyang katawan. Pero pilit niyang kinakalma ang sarili. Iniwasan niyang tingnan ang bintana, pero sa gilid ng kanyang paningin, may naaninag siyang anino sa labas. Mahaba, payat at hindi gumagalaw. Ilang sandali ang lumipas bago muling narinig ang boses. Ayaw mo ba akong makita, kaibigan? Napakagatlabi si Lando. Pilit niyang inalala ang babala ni Mang Erning. Huwag mong papansinin. Huwag mong pagbuksan. Huwag mong sagutin. Pero biglang bumukas ang kanyang bintana ng kusa at isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. Naalala mo pa ba kung paano kita niligtas nung nasa lungsod pa tayo? Biglang napakurap si Lando. Oo, may isang insidente nung nasa lungsod pa sila, kung saan sinagip siya ni Gardo mula sa isang aksidente sa trabaho. Kung wala ito, baka wala na siya ngayon. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na sana nun? Napahigpit ang kanyang pagkakapit sa kumot. Totoo ang sinasabi nito. Pero ang tanong, si Gardo pa ba talaga ang nasa labas? Napatalon si Lando nang marinig ang marahang pagkaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang napatingala. May anino sa itaas. Humihinga ito ng mabigat, malalim, gutom. Biglang bumukas ng kusa ang pinto. Isang matangkad na nilalang ang dahan-dahang pumasok sa loob. Ang mukha nito'y parang kay Gardo, ngunit baluktot ang panga at bumabakat ang matulis nitong mga ngipin. Sa kanyang pagkatakot, napatakbo si Lando palabas ng kubo. Pero biglang lumutang ang nilalang at lumitaw sa harapan niya. Hindi mo na ako matatakasan. Kasabay nito, biglang nagliyab ang mga ilawan sa buong sitio. Mula sa dilim, lumabas ang ilang matatandang residente. Hawak ang mga lumang anting-anting at mga bote ng langis. Nanguna si Mang Erning, may hawak na itim na asin at sinunog na dahon ng niyog. Balik ka na sa lugar mo! Sigaw niya habang inihagis ang asin sa sahig. Napasigaw ang nilalang. Napaatras ito, nagsisigaw sa matinding galit. Babalik ako. Hindi pa tayo tapos, Lando. At sa isang iglap naglaho ito sa anino ng tubuhan.
Lumapit si Mang Erning kay Lando